Nagsisimula ang kwento sa tuyong lupaing ito. Ang mga puno ay natuyuan na at ang mga ito ay napapaligiran ng mga buto. Naruroon din ang pangunahing karakter natin sa lugar na ito. Ang kanyang pangalan ay si Jiang Cheng. At kasalukuyang nakahiga siya sa lupa. Isang dating propesyonal na manlalaro ang lalaking ito. Subalit bigla na lamang siyang nagising at naging buto. Nagpapakahirap si Jiang Cheng na maunawaan ang lahat ng nangyari sa kanya. Mula noong siya ay namatay hanggang sa puntong ito. Siya ay naging nasa kritikal na kalagayan nang siya ay tamaan ng isang halimaw malapit sa kanya. Ito ay halos nagdurog ng kanyang mga buto. Tinagilid ni Jiang Cheng ang kanyang ulo upang suriin kung ano nga ba ang nangyari. At doon niya nakita ang isang mapanakot na pulang lobo na handang atakihin siya. Wala siyang magawa kundi magtaka kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Kaunting kasaysayan bago mag-umpisa ang makulay na paglalakbay ni Jiang Cheng. Noong taon 2025, nilikha ang isang laro na tinatawag na The Great Wasteland, at nagsimula ang open beta nito. Sa labis na makatutuhan ng gameplay at bukas na mundo nito, milyon-milyong manlalaro at casual players ang nagtangkang maglaro nito. Ang paglulunsad nito ay sobrang anabangan na nagpapakalito sa karamihan ng mga manlalaro. Nag-aalok din ang laro ng pinakaaabangan ng sangkatauhan, mga espada at mahika. Ito ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay maaaring maging totoo. Ang The Great Wasteland ay may bilyon-bilyong mga misyon na maaaring magbigay ng natatanging karanasan sa bawat manlalaro. Ito ang nagpabunga ng pagtutok ng karamihan ng mga manlalaro sa oras sa loob ng laro. At dahil malapit na ilunsad ang laro na ito, ang kumpanyang inatas ang ilunsad ang beta product ay nagtanggap ng napakaraming order. Ito rin ang nagpilit sa kanila na magtrabaho ng overtime. Maraming beta tester ang kanilang inirecruit. Kasama sa mga beta tester si Jiang Cheng, ang ating pangunahing karakter. Tunay nga siyang isang masugid na manlalaro, ngunit may naganap na hindi inaasahan. 3 linggo bago ang paglulunsad, naramdaman ni Jiang Cheng ang sakit sa kanyang dibdib habang sinusubukan ang laro. Ito ay bunga ng patuloy na paglalaro ng laro sa loob ng 42 oras. Ang dahilan dito ay subukan niyang tapusin ang isang serye ng sunod-sunod na mga misyon. Nakita siya ng isa sa mga tagapamahala noong oras na iyon at kaagad itong tumawag ng tulong. Para sa ibang tao na naroroon, ang kanilang alalahanin ay ang mga kagamitan na ginagamit ng ating pangunahing karakter. Kapag namatay ang isang manlalaro sa totoong buhay habang naglalaro ng laro, hindi maaaring kunin ang kanilang kagamitan. Ngunit sa huli, namatay si Jiang Cheng. Ang susunod na alam niya ay naririnig niya ang tinig ng isang babae na nag-uutos sa kanya na gumalaw. Ang boses na yon ay mula sa babae na ito. Mayroon siyang halos sirang damit mula sa matinding laban na kanyang kinasasangkutan. Ininform niya ang ating pangunahing karakter na mamamatay siya kung hindi ito gagawa ng hakbang. Si Jiang Cheng ay tanging naguguluhan na lamang. Wala siyang kaalaman kung ano ang nangyayari. Ito rin ang simula ng kanyang epikong paglalakbay. Matapos ay itinaas ng aming pangunahing karakter ang kanyang mga mata sa isang bagay. At iyon ay narito, iniisip niya sa kanyang sarili kung ito ba ang langit na pinag-uusapan ng lahat matapos ang kamatayan. Nabitin ang pagmumuni-muni niya nang marinig niya ang malupit na pagsabog na nangyari sa likuran. Mga butong sundalong buto ang naipinabalik ang kung saan-saan. Si Jiang Cheng at ang babaeng ito ay ibinalik ang kanilang atensyon sa pinagmulan ng ingay. Nakita ang salarin sa lugar, at walang iba kundi ang zombified na elite na lobo. Ito ang sumalakay sa mga sundalong buto. Inatrasan ng babaeng ito ang aming pangunahing karakter at sinabihan siya na kailangang harapin niya ang halimaw na ito. Iniutos niya na bantayan siya laban sa halimaw na ito. Si Jiang Cheng ay tumitig lamang sa lobo habang iniisip ang kanyang sitwasyon. Iniisip niya na ang halimaw na nasa harap niya ay pareho ng halimaw na kanyang nakasalubong sa beginner village sa laro na kanyang tinest. Matapos ang ilang segundo, nahanap na niya ang kasagutan sa lahat. Ang lugar na ito ay hindi langit. Alam niya na muling isinilang siya sa loob ng laro na Great Wasteland. Ngunit muling nabaling ang kanyang atensyon nang patuloy pa rin na inuutusan siya ng babaeng nasa likuran kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtaka siya kung bakit patuloy itong nagpapagawa. Napansin ito ng zombified wolf dahil sa maikling sandali ng pagkaligaw ng kanyang atensyon. Biglang nagtalon at lumapit ang halimaw patungo sa aming pangunahing karakter at sa babaeng kasama niya.
Nang buksan nito ang kanyang bibig upang atakihin si Jiang Cheng, naalala niya ang kahinaan ng halimaw na ito. Ang lobo ay isang antas dalawa na halimaw at ang kanyang kahinaan ay ang kanyang leeg. Marami nang itong natalo ni Jiang Cheng noong open beta testing, kaya't inihanda na niya ang kanyang sarili para sa isang kontra-take. Natuklasan na niya ang kahinaan nito. Sumugod ang lobo patungo sa kanila. Nakita rin ang tila dugo. Naguguluhan si Jiang Cheng sa nangyayari. Bigla na lamang nawala ang kanyang braso. At bago niya maunawaan ang lahat, naglunsad ulit ang lobo ng atake at ngayong wala nang sapat na oras si Jiang Cheng para makaiwas. Ang atake ay nagpadala sa kanya na lilipad. Siya ay patuloy na nagtataka kung bakit siya ganoong kainasa ngayon. Itong lalaking ito ay itinapon sa isang maayos na distansya. Nang siya ay bumagsak sa kanyang kinaroroonan, doon niya natuklasan kung ano ang tunay na nangyari. Siya ay isinilang na isang beginner skeleton soldier sa Great Wasteland. At sa tingin sa kanyang katawan ngayon, alam niyang siya ay tinawag ng isang beginner necromancer sa loob ng laro. Sinubukan ni Jiang Cheng na kunin ang espada na nasa harap niya. Subalit ang kanyang pagsusumikap ay nasaktan ng pagtanggap niya ng malakas na siko. Ito ang eksena na naganap sa simula ng aming kwento. At ngayon, si Jiang Cheng ay tanging nagtataka kung bakit siya sinusundan ng serye ng malas na ito. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang aksidente sa kotse. Ang trauma na idinulot ng aksidenteng ito ay nag-iwan ng kamay ni Jiang Cheng na walang tigil na nanginginig. Naging simula rin ito ng pagbaba ng kanyang performance sa larong video. At pagkatapos ng ilang buwan, ito ay nagtapos na sa kanyang propesyonal na karera. Ang mga gastusin sa ospital ay patuloy na lumalaki at nagkaroon siya ng malalaking utang. Dagdag pa rito, ang kontrata na kanyang nilabag dahil sa kanyang hindi pagkakapaglaro ay nagdulot ng desperasyon sa kanya na maghanap ng trabaho. Iyan ang naging dahilan kung paano siya napunta sa pagiging beta tester sa laro na ito. Ginawa ni Jiang Cheng ang lahat para baguhin ang takbo ng kanyang buhay, ngunit siya ay patuloy na nagtagumpay. Ang mga taong dapat sana'y tumulong sa kanya noong mga panahon na iyon ay nagsabi pa ng mga bagay na nagdulot ng pagkadismaya sa kanya. Hindi rin nagbigay ng anumang kompensasyon ang kumpanya sa kanyang pamilya dahil sa dami ng mga mapipresyo na nailok sa loob ng laro. Sa buong panahon, naririnig ng aming pangunahing karakter ang lahat ng mga bagay na ito. At ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na tapang upang hindi sumuko. Ang dami ng kanyang mga pagsisisi sa kanyang nakaraang buhay ang nagdulot sa kanya ng ganitong sitwasyon. Muling nagmakaawa si Jiang Cheng sa Diyos na bigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. At ang pagkakataong iyon ang nagdala sa kanyang kasalukuyang kalagayan. May kumikinang na pulang liwanag sa kanyang mga mata habang sa pagkakataong ito, ipinangako niya na siya na ang mamamahala sa kanyang tadhana. Ang matinding desperasyon ni Jiang Cheng ay nagbigay sa kanya ng bagong kapangyarihan. Nakamit ng skeleton soldier ang espada na kanyang nais kunin. Naglabas din ng isang set ng mga abiso sa harap niya. Ipinabatid nito na nahuli ng sistema ang kanyang malakas na kagustuhan na mabuhay at binuksan nito ang isang makapangyarihang evolution system. Sumunod ang isang tila kumikinang nalila na kidlat sa aming pangunahing karakter. Iniharap din ng sistema ang layunin nito. Ang layuning ito ay tutulong sa kanya na mag-evolve ng walang tigil hanggang marating niya ang tuktok at maging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Ipinabatid din ng sistema sa aming pangunahing karakter na dahil sa papalapit na kamatayan na nakaamba, ginamit ang isang espesyal na regalo na nagpabalik ng lahat ng kanyang kalusugan si Jiang Cheng. Namutla ang zombified wolf sa kung ano ang naganap. At sa isang kisap mata, ang halimaw na ito ay nahati sa dalawa. Nakatanggap ang aming pangunahing karakter ng isang cow-irip na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang lobo sa isang indiwa. Ang necromancer na babae na kasama niya ay tanging tumitig sa pangyayaring ito. Nahulog ang ulo ng lobo sa lupa. Ang epikong sandaling ito ay dulot ng kahanga-hangang plot armor. Matapos ang ilang sandali, nagsimulang umulan. Tinitigan ni Jiang Cheng ang kanyang kamao at napagtanto na siya ay nagtagumpay. Ang pag-boost na natanggap niya mula sa sistema ay natapos na rin. Kumpirmadong natalo niya ang antas 3 zombified wolf at kumita siya ng 10 puntos ng karanasan at puntos ng ebolusyon. Itinaas ng skeleton soldier ang kanyang ulo nang matahak niya na ito ay isang mahalagang hakbang.
Patuloy na iniisip ng aming pangunahing karakter na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi ganon kasama tulad ng inakala niya. Patuloy pa rin siyang bantayan ng babae. Nagtaka siya kung bakit ang beginner skeleton soldier na kanyang tinawag ay labis na kamangha-mangha. At ito na ngayon ang kasalukuyang status window ng aming pangunahing karakter. Siya ay isang patay na kalansay at ang pangunahing nakikita sa status window ay nasa dulo. Ang pangalang ginamit sa laro ng babae ay Just a Dumb Cutie. At siya ay kasalukuyang nasa antas 1. Ang laro ng Great Wasteland ay may sobrang makatutuhanang graphics na nagdulot ng natatanging karanasan sa mga manlalaro. Lahat ng mga mekanismong matatagpuan sa loob ng laro ay maaaring maging malakas na potensyal para sa mga manlalaro. Para sa mga klase na may kakayahan sa pagtawag ng mga summon, mayroong maliit na bahagi sa kanila ang maaaring magkaroon ng mga summon na maaaring mag-mutate. Ngunit ang mga itong mutated summons ay maaaring maging haligi ng mga manlalaro. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari basta't sila ay maging mas malakas. Ang paliwanag na ito ay ngayon ay ipinapakita sa isang tao, at walang iba kundi ang necromancer na babaeng nagsagawa ng summon kay Jiang Cheng. Ngayon ay nakuha na niya ang kabuuan ng mga bagay. Pati na rin niyang iniisip na siya'y swerte. Ang skeleton soldier na kanyang tinawag ay sobrang makapangyarihan. Ito pa nga ang nagtagumpay laban sa isa pang zombified wolf ng mag-isa. Bawat halimaw na matatalo ay may tsansang mag-iwan ng mga items. Maaaring mag-iba ang mga kalidad nito. Nakita ng necromancer ang mga item drops na naglalabasan. Alam niyang ito'y may halaga. Iniisip pa nga niya na ito ay maaaring mabayaran ang kanyang buwanang upa. Samantala, si Jiang Cheng ay patuloy sa pagtalos sa mga lobo. Ito ang nagpabuntong hininga sa necromancer na si Waifu na baka mas malakas pa ang summon niya kaysa sa kanya. Binuksan ni Waifu ang kanyang summonang window. Maari lang siyang magtawag ng 3 skeleton soldiers at ngayon, si Jiang Cheng na lamang ang lumalaban. Sa kanyang palagay, sobrang lakas ng mutated skeleton soldier na ito. Bawat atake nito ay sapat na upang pumatay sa mga lobo. Nalaman ni Jiang Cheng na nasanay na siya sa kanyang bagong katawan. Dahil dito, alam niyang ang mga zombified wolf ay hindi na makakasagabal sa kanya. Matapos talunin ang lahat ng mga halimaw sa paligid, tumigil siya at napansin niyang siya'y nag-level up. Ang tanging bagay na nagugambala kay Jiang Cheng ay bakit siya isinilang muli sa loob ng laro. Napagtanto rin niya na ang babaeng ito ay isang beginner player. Sa lahat ng mga nangyari kay Jiang Cheng, ang pinakamahalaga ay ang paglitaw ng sistema. Ito ay tinatawag na Divine Evolutionary System. Ayon sa paglalarawan ng sistema, ito ay magtutulong sa kanya na lumago at mag-evolve ng mas malakas. Ngunit bawat evolution ay nangangailangan ng mga puntos upang maabot. May iba pang impormasyon na hindi kasama sa beta testing ng laro. Ito ay ang strength stat na maaaring tumulong sa mga summons na palakasin ang kanilang mga sandata. Naguguluhan si Jiang Cheng sa kung ano ang pinakamababang at pinakamahina nilalang sa laro ay maaaring maging kapag na-evolve. Ang kanyang atensyon ay naaga ng isang bagong abiso na lumitaw. Ipinabatid ng sistema sa kanya na naabot na niya ang mga kondisyon para sa evolution quota. Alam ni Jiang Cheng na ito na ang oras para sa kanyang unang evolution. Hiniling sa kanya ng sistema kung handa na siyang gastusin ng 100 evolution points upang maging skeleton swordsman. Isang saglit siyang nag-isip bago makapagbigay ng kasagutan. At dahil wala na siyang ibang pagpipilian, alam niya kung ano ang kailangang gawin. Pindutin ni MC ang Yes button. Excited siya sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng evolutionary system. Sa isang iglap, lumitaw ang mga apoy at nagsimulang pumanig sa kanyang katawan. Sinabihan din siya ng sistema na magsisimula na ang evolution. Napuno ng naglalakihang apoy ang lugar kung saan siya nakatayo. Matapos ang ilang segundo pa, mas lalong naging malinaw ang bagong anyo ni MC. Habang siya ay nag-i-evolve, siya ay magiging immune sa lahat ng mga atake. Tumaas din ng 80% ang kanyang HP at MP dahil sa evolution na ito. Ang mga estadistika na kanyang natanggap noong huli ay tumaas din ng parehong halaga. Nakakuha rin siya ng bagong sandata na tinatawag na Bone Steel Sword. Ito na ang kanyang bagong anyo. Si Jiang Cheng ay naging isang second-rank skeleton swordsman.
Agad na sinuri ni MC ang kanyang status window at napansin niyang may malaking pag-angat sa lahat ng estadistika. Nakatanggap din siya ng bagong passive skill na tinatawag na Swift Draw. Ito ay nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang kanyang proficiency sa kanyang steel sword at nagpapabilis ng kanyang bilis ng atake ng 20%. Sinubukan ni Jiang Cheng ang kanyang bagong espada at mas bagay ito sa kanyang build. Sa buod, ang bagong evolution na ito ay nagbigay kay Jiang Cheng ng malaking kahalagahan. Baka mas malakas pa siya kaysa sa ibang manlalaro. Ngunit ang problema ay hindi siya maaaring magpakita ng masyadong kakaiba sa mga manlalaro, dahil ito ay magdudulot ng kanilang atensyon. Maaari itong magresulta sa pagkakahuli at pagkamatay niya. Ayaw nito sa ganitong klase ng problema, kaya't naisip niyang mananatili siyang low-key hanggang siya ay magiging mas malakas. At kakaiba sa ibang manlalaro na malaya nilang maaari sumali sa mga guild, kailangang mabuhay niyang mag-isa at labanan ang hindi bababa sa 100 manlalaro. Naramdaman niya ang bigat ng ganitong presyon sa kanyang katawan. Alam niyang kailangang maging mas malakas kaysa sa lahat. Habang iniisip niya ito, inirerekomenda ng sistema na kailangan niyang makakuha ng evolution points ng mabilis. Sa kasalukuyan, alam ni Jiang Cheng na wala na siyang dahilan para tustusan ang mga zombified wolf dahil sobra-sobra na ang kanyang nakukuha na experience points mula sa kanila. Kailangang magpunta siya sa iba't ibang bahagi ng mapa. Subalit bago siya magtungo sa iba't ibang parte ng laro, alam ni MC na kailangang asikasuhin niya ang kanyang relasyon sa kanyang summoner. Kailangan niyang malaman kung gaano kalakas ang kanilang koneksyon. Kaya't naglingon siya para hanapin ang Necromancer Lady. At doon niya nakita na siya ay abala sa pag-check ng mga ari-arian na maaaring kunin mula sa mga halimaw. Iniisip ni MC na kung talagang nais niyang maging mas malakas, kailangan niyang protektahan ang player na ito at dalhin ito kasama niya. Lumapit si Jiang Cheng sa kanyang master at siya'y nagulat. Nararamdaman niya na may kakaibang aura ang kanyang skeleton soldier. Napansin ni Just a Dumb Cutie na ang kanyang hawak na sandata ay nagbago. Ito ay nagpatibay sa kanyang teorya na ang kanyang summon ay talagang nag-mutate. At dahil masaya na sobra ang Necromancer Lady, niyakap niya ang aming pangunahing karakter. Sinabi niyang ito ang kasukdulan ng kanyang buhay dahil kolektahin na niya ang lahat ng mga items at ibebenta ang mga ito. Planado pa niyang mag-stake sa lugar para muling manghuli ng mga halimaw. Ngunit hindi na ayon ang plano na ito sa plano ni Jiang Cheng. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanya. Sa kanyang swerte, naunawaan ito ng Necromancer Lady. Napag-isipan ng Necromancer Lady na nais ng kanyang summon na lumipat sa ibang lokasyon upang patayin ang mas malalakas na halimaw. Nagluksa ito at umiyak. Sinabi niyang mas ligtas ang lugar na ito dahil ang mga halimaw ay mababa ang antas. Ayaw niyang iwan ang lugar na ito. Ito rin ang unang pagkakataon na isang summoner ang lumaluhod at nakikiusap sa kanyang summon na nilalang. Naisip ni Jiang Cheng ang isa pang problema na kanilang maaaring harapin. Maaaring mapansin ng ibang manlalaro na siya ay tumalo ng lahat ng mga halimaw sa lugar na ito sa maikling panahon, at ito ay maaaring magdulot ng suspecha. At dahil walang tunay na limitasyon tungkol sa PK, player killing, sa laro na ito, maaaring magdulot ito ng malaking problema sa kanila. Kung mamamatay ang kanyang master laban sa ibang manlalaro, maaari siyang mag-disintegrate. Napagpasyahan ni MC na kumilos. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang panatilihin itong ligtas at ilayo mula sa ibang manlalaro. Ibinangon niya ang kanyang master. Tinangkang protestahan ito ng Necromancer Lady, ngunit walang balak ang kanyang summoned creature na sundan ang kanyang mga utos. Hindi pa nga siya nagkaroon ng pagkakataon na kunin lahat ng mga ari-arian sa lugar. Patuloy na inignore ni Jiang Cheng ang mga utos. Bilang isang reincarnator sa laro na ito, wala na siyang ibang hawakang sa totoong mundo. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay kunin ang bawat pagkakataon upang maging mas malakas kaysa sa ibang manlalaro. Nagkaalaman si MC ng mga hakbang na maaaring gawin ito. At ang unang hakbang ay ang manghuli ng mga hidden boss at kunin ang mga natatanging item na iniwan ng mga halimaw na ito.